All right. Good morning, everyone. So 10:32 in the morning pa. I just woke up actually. Okay, I don't know what time is it in the Philippines, but 11, 12, 1, 2, 3, 4. So it's 4 p.m. in the Philippines. So hintayin muna natin aabot ng 500 yung mga viewers natin before ako mag-i-explain kung ano talaga yung nangyari sa Duterte Street kahapon. But to those who are viewing me now or watching me now, I just want to let you know that I'm completely okay. Yung sa mga taong nag-send sa akin ng messages, nagpapakita ng kanilang suporta, especially sa mga taga Davao, okay lang po kami. Okay lang ako. Wala po akong injury or sprain. Si Paolo kahapon, nag-swell yung part ng hand niya dito, may minor sprain lang siya. And naayos lang naman din namin. Okay? So, nasa 450 viewers na po tayo. So, pag nasa ano na tayo, pag nasa 500, mag-start na akong mag-chika about kung ano talaga yung naganap kahapon. Okay? Okay, ito na, 522. Okay. Sige. Wait lang ha, mag-lip balm muna ako kasi yung crack ng lips ko, ano. Okay. I miss you, boards. Oh, malapit natin mag 1,000. Sige, marami pala talagang nakikichismis kung ano talaga ang tunay na pangyayari. Okay. Ganito yon. Kahapon, we were waiting for Sir Bong, Tatay Digong's brother, na lumabas sa ICC detention facility kasi siya yung naka-assign to visit FPRRD. Okay? So while waiting, Crisette, Francis, Alvin, and Paulo, and even si Madam Edile, nandun kami sa malapit sa main entrance, kumakanta kami ng kung ano-ano lang. Okay? Yung mga favorite songs ni Tatay Digong, kinakanta namin. And after that, nag-pray kami. Pinakita namin sa live yon, nag-pray kami. But while we are doing that, we are getting reports na from our friends na yung mga kampon pala ni Harry Roque, yung sina Den Got Politics, yung bakla na may beard and mustache pa, yung mahaba ang buhok, nakita nyo naman siguro sa live kahapon or yung mga videos nila, nagla-live na pala siya na pupunta na daw sila sa ang tawag dyan sa Duterte Street. Tapos, nung chinek namin yung mga tao na nag-share ng live niya, nakita namin doon si Julius Milanio, aka Princess Maui or yung Maui Spencer. Tapos yung si Channel 167, si Nestor Guzmanos po yan yung real name niya. Siya yung naaresto dahil sa kaso niya, estafa ata, kung hindi ako nagkakamali, habang nagrarally sa EDSA. Tapos yung mga yung mga caption nila sa shared video, sa shared live ng bakla na yon, yung si Den, is naka-caption na tingnan natin kung pupunta si Baklang Veneers. Ako yon kasi yan yung nila, yan yung inaatake nila sa akin. I don't know bakit galit na galit sila sa Veneers kung hindi naman sila ang nagbayad ng 30K per tooth, 'di ba? Pinagtrabahuan ko naman yung ngipin ko para maayos, 'di ba? Ayaw ko kasi yung magaya sa kanila na maraming tartar yung mga ngipin ba. So hindi yan pwede sa akin, okay? So yan yun. Tapos chinek din namin, shinare din siya ni yung Julius Milanio, yung baklang mahaba ang buhok din pero angkol pa rin yung mukha. Si Princess Maui ata yung page niya or Maui Spencer kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang sinasabi niya doon, abangan daw dahil may sorpresa sila. And that's before we went to the Duterte Street. Okay? So sabi nila, wag na tayong pumunta doon kasi baka may away na magaganap. Sabi ko, hindi. Because pumunta naman kami ni Paolo dito, not because of Harry Roque, not because of his rabid and mga ill-bred na mga supporters, but because of FPRRD, okay? Yan yung sinabi ko sa kanila. So, lumabas na sa lumabas na sa
detention facility si Sir Bong. So, gusto sana namin interviewin si Sir Bong sa update outside the detention facility lang. Pero sinabi nila na, sige, dalhin na lang natin sa Duterte Street kasi may mga supporters naman na nakapunta doon. Na pumunta doon para makinig kung ano yung update sa loob. So ang ginawa namin, pumunta kami, sinabayan namin si Sir Bong, makikita yan sa live, sinabayan namin si Sir Bong papunta sa Duterte Street. Nung pumasok na kami sa Duterte Street, lahat ng tao na nandoon may video. Nakatutok, may isang ano pa doon, may isang bakla pa na yung tripod niya, 3 pa ang phone, ang isa marami siyang angles ba na kinukuha. Tapos, marami akong nanonotice na may tomboy na sunod kung saan ako. For example, dito ako nakatayo, dyan yung tomboy. Kaya the moment na ginaganyan ko yung live ko, umaalis din siya, parang ganyan. Tapos, I just realized na yung tomboy pala, siya yung humahawak sa sa cellphone na ginagamit para i-live sa page ni Harry Roque. Okay? Yan yung story. Tapos, aside pa dyan, nasya kami kasi nandun si Attorney JV, nandun si Harry Roque, ganyan. Tapos nung pumunta na kami sa front, because di ba normally, ang mga questions lang na allowed is kinukumusta lang kung kumusta yung visit, ganyan. Nasya kami, makita nyo yan sa live. Dito si Sir Bong, pinuntahan siya ni Harry Roque, parang tinouch pa yung shoulder niya dito, and tinatanong pa siya about the health of Tatay Digong, about like that. Yung tanong niya, i-review niyo yung live niya, okay? Tapos, happy ako kasi ang mga sagot ni Sir Bong is, he is alive lang, yan lang yun, because ngayon nga, sa nakikita niyo yung mga pinopost kong update about the ICC, malapit na talaga tayo sa mga bagay na hinihintay natin. Pero nako-compromise siya dahil nga sa mga questions na baka may magamit na naman, baka sabihin na naman ng ICC na you are compromising the case kasi ito yung pinagsasabi ng mga visitors ninyo. So yan yung pinoprotect namin doon. Yun naman. So of course, kasi pinagsabihan na kami na maghahanap daw talaga sila ng gulo, wala, kumalma lang kami. So sabi ko, makita nyo yan, sa live ko, sinasabi ko pa nga, wala man di ay, okay lang di ay, wala man di ay, pao. Yan yung sinasabi ko na para in Tagalog pa, wala pala, akala ko, dudumugin nila ako dito, parang ganyan. Kaya tumatawa ako. So, because may mga good friends kami dito na nagbigay ng ice cream doon sa Duterte Street, kumuha ako ng ice cream. So, kung nakikita nyo naman sa mga video, may ice cream ako, yung tinatawag nilang bitso-bitso or shakoy, ganyan. So, yun na yun. Tapos, while we are there, yung baklang din, ang sinasabi niya is, yung dito lang kayo sa mga organic supporters, huwag tayo magpa-intimidate sa presence nila, ganyan. So, habang kumakain kami ba, sabi ko, hala guys, na-intimidate pala sila. Yan yung sabi ko. Tapos, marami na siya, dakdak na siya sa akin. Kaya yun, sinagot ko na siya. Kaya kinonfront ko na siya. Di ba you were telling us that you were hijacking the Duterte event? Kasi, flashback muna tayo guys. Ang nangyari, ang mga tao sa Duterte Street, nagbibisita lang sila doon, nagpapa-picture sa standee, and yun lang, gusto lang nila makita kung saan si Tatay Digong naka-detain, and at the same time, of course, yung iba nakikisalimuha sa mga Pilipino. May na-meet actually kami guys na for example, seaman siya. Wala siyang kilala doon. Pumunta lang siya dahil sinabi niya na may narinig siya about Duterte Street na doon daw nagtitipon-tipon yung mga supporters. So pumunta siya, nagpakita siya ng suporta and we welcomed him. Tapos, kami ni Paulo, sabi namin, Pao, medyo boring na pala. Gawa tayo ng program. So sa Duterte Street, ang ginagawa namin ni Paulo is nagjo-joke kami, may ginagawa kaming kahit ano lang, as long as nakatatawa sa kanila para ma-entertain sila ba. And at the same time, may series of speeches kami, nagpapasalamat, ganyan. Tapos, we were telling testimonies, stories about Tatay Digong, ganyan. And at the same time, may prayer kami. Makikita nyo yan lahat sa live ni Alvin. Okay? Sa prayer namin, we're praying for PRRD's immediate interim release, mga ganyan. We were praying for his health. We were praying for everything na pwede namin i-pray kay Tatay Digong. Ginawa namin yan. And ma-review niyo yan sa live ni Alvin kasi si Alvin yung nakatutok parang almost 24/7 sa Duterte Street. So yan yung ginagawa namin ni Paulo. And kung makikita ninyo doon sa live, wala kaming inaaway na mga Roque supporter or Maharlika supporter.
because nga, we were accommodating everyone regardless of their leaning, regardless of their group. Ganyan yun. And yun, wala talaga kaming inaway, wala kaming inattack. But, I would admit that I posted about Maharlika last September 20, if I am not mistaken, because gusto ko naman talaga makita si Maharlika. Bakit? Sa dinami-dami niya namang accusations against me, number one na dyan is nang extort daw ako ng 5,000 ticket. Mga ganyan. So gusto ko siya mag-confront, gusto ko siya tanungin, kaya gusto ko makita si Maharlika. Pero hindi ko in-expect na ang aatake pala sa amin ay mga kampo ni Harry Roque. Okay? Ito pa. Nandun na. So, Friday ata, kung hindi ako nagkakamali, or Saturday, nag-protest kami in front of the ICC. And kung hindi ako nagkakamali, according to Alvin or Aldo, sa permit daw is 100 people lang yung allowed mag-protest sa front ng ICC. Yung Duterte Street is different siya kaysa yung space na sa front ng ICC na allowed for protest or for rally, okay? Ang nangyari is, when we were doing the rally, marami pang Pilipino ang pumupunta because they thought na yun yung Duterte Street. So makikita nyo, puntahan nyo yung account ko, may video kami doon na we were shouting, "Free Duterte now, bring him home," ganyan. Tapos at the same time, nagpray kami, yung microphone, makita nyo yan lahat sa live ni Alvin, yung microphone, binibigay namin sa mga tao na gustong mag-pray, ganyan. Wala talaga kaming inaway. We weren't even talking about Maharlika, about Harry Roque, or yung mga kampon niya. Wala kaming pinag-usapan na ganyan. Ang talaga namin is ang suporta namin kay Tatay Digong, okay? Yan yun. So after the protest in front of the ICC, we marched toward the Duterte Street. Nung nandoon na kami sa Duterte Street, ang daming Filipinos actually, and sinabi pa ng mga tao doon na, Sir Tio, Sir Paulo, we are very happy because hindi namin alam kung because of you na rumami ang mga tao, maraming pumupunta dito, or na timing lang talaga na maraming pumupunta. So happy kami masyado ni Paulo. So while we're in the Duterte Street, as I mentioned kanina walang ginagawa ang mga tao doon kundi kumakain lang, magpapapicture. So we decided to create a short program ba. So may tinatawag kami na magbigay ng personal testimonies. Nag-speech ako about sa current development ng political landscape of our country. Yan. And then, yung bakla, yung nagsabi-sabi sa akin na, nabully daw ako na I will stand up for a bully like you, yung ganyan-ganyan. Basta yung bakla na, organic daw siya na supporter. Dumating siya. Tapos, of course, I don't know him. Okay? I don't know him. Just like with the other, same with the other Filipinos who are there. Hindi ko sila kilala. But I was trying to be nice. I was trying to accommodate everyone. Until such time na we have a good friend here in Netherlands. Her Facebook page is Lucky Charm. So si Lucky Charm, binigyan namin ng chance na, ikaw muna mag-host doon, ganyan-ganyan. And of course, magaling yan si Lucky Charm eh. Ang ginawa ni Lucky Charm is, naggumawa siyang program, tumawag siya ng mga tao na mag-speech, mga ganyan. I'm one of those people na tinawag niya also with Paulo, ganyan. And tinawag nila si Den, yung bakla na mahaba ang buhok na may beard and mustache. Okay? Tinawag nila Den daw ang pangalan nun. So I was listening to the speech of Den. Tama. Kasi yung nagdala pala ng megaphone, yung Dutch na nagdala ng flag na may Marcos resign, yun pala yung asawa niya. So sabi ko, okay, at least may supporter pala tayo na Dutch. So happy ako. Tapos nung tinanong ko, sino pala si Den? So one of the people in the Duterte Street at that time, she said na, "Sir, siya yung in-interview ng Reuters. Kilala mo yun, yung naka-brown na galit na kinausap niya yung taga-Reuters yung first day na dinala si Tatay Digong sa dahig." So sabi ko, siya pala yun. And sincerely guys, pinuntahan ko siya, nilapitan ko siya kung saan siya tumayo. And I thank him. Sabi ko, hey, my name is Tio. You know what? People from the Philippines are so proud of you nung na-interview ka ng Reuters. Kanina, I was asking one of the, ganyan, blah, blah, blah. And she told me na ikaw pala yung na-interview. So, at least nakita in person. Thank you sa suporta mo. Hindi tayo titigil. Yan yung mga sinasabi ko sa kanya. Good things yung pinagsasabi ko sa kanya. So, I was thinking all along na, okay pala ang mga tao talaga dito. Only to find out na when he left together with his husband, may mga post na
yung screenshot na sinabi ko sa kanya na nagre-report siya sa Rodi Bulilit na page. Sabi ko, bakit siya nagre-report sa Rodi Bulilit na page na ang ginagawa is to attack us? A page that is not discussing about the national issues, but a page that is posting vitriolic attack against us. Bakit siya nagre-report doon? Ang sinasabi ni Den na yan, ang sinasabi niya is, it's a sort of hijack daw. We were shocked na he was there kasi nga nagbubulong-bulungan daw kami, na-shock daw kami lahat na nandun siya. Which is, hindi yun ang pangyayari. Tapos, na-hijack daw niya ang event kasi, while I was doing my speech daw, sigaw daw siya ng Marcos resign, Marcos resign, Marcos resign, at napilitan lang daw ako, Marcos resign. Tapos kung babasahin niyo yung mga comment doon, marami mga double agent, ganyan talaga ang bayad. You know what, I was so good to him, diba? I even thanked and commended him for his bravery na nagpa-interview siya, only to find out na pagtalikod niya, iba-iba na yung pinagsasabi niya about me, about sa event, about sa mga tao doon. So, naawa ako sa mga supporters na wala namang kinalaman sa issues, na supporters na neutral, na wala namang grupo-grupo, wala silang pakialam sa grupo ni Harry, ni Maharlika, or grupo namin, kung meron man, ganyan-ganyan. Naawa ako sa mga tao doon because I was talking to them ba, and ang sinasabi nila, you know what sir, nag-day off lang ako ngayon, pumunta lang ako dito para makita ko yung stand-in ni Tatay Digong, makita ko yung detention facility, makita ko yung kapwa ko Filipino. So my day off, ginagamit ko na lang siya for this. Tanong ko, taga saan po kayo? I'm from Norway po, I'm from Germany. Galing pa po kami Abu Dhabi, galing pa po kami Dubai, ganyan. So sinabi ko, grabe yung effort ng mga OFWs, no? Ganyan. So sabi, so yun na. So of course, na-offend ako, na-disappoint ako na sa tao na kinausap namin ng maayos, winelcome namin, siya pala yung gagawa pa ng intriga about us. Pero, okay, flashback din muna tayo. Dumating kami here, September 20. Sorry. September 20. September 21, yung grupo ni na Harry Roque, may event sila sa Lanvan Reagan Park. Yan yung name ng park. Tapos, September 21 is, di ba, the National Day of Protest. Yan yung panahon na grabe yung protesta sa Pilipinas. So, sinabi ng isang kaibigan namin, kahit event nila, kahit doon lang tayo sa likod, ipakita lang natin ang suporta. Anyway, yung naman is for PRRD, not about them, ganyan. So may disagreements from some of our companions kasi sabi nila, baka aawayin nila tayo, baka sabihin nila na nanggulo tayo doon. So ang ginawa namin, nagpakita kami ng suporta pero nasa likod kami. Hindi namin dinisturb yung event nila. And to our surprise, marami din namang nagpapapicture sa amin. Marami din palang nakakakilala sa amin. Hindi ko alam kung plastic lang yung iba doon or ano lang yung, or diba, or kumukuha lang talaga sila ng picture to mock us. I don't care actually. Pero ang point ko is, they approach us nicely and they were telling us so many good things about us. Salamat sa pagkikipaglaban ninyo sa ating bayan, ganyan-ganyan. Salamat sa suporta kay Tatay Digong. Sabi ko, na-appreciate ko yun. So, umalis na din kami kasi umulan, wala kaming raincoat, and they continued with their program. Wala kaming post na negative about their program. Wala kaming sinabi na ang pangit ng mga performances, konti lang yung tao, mga ganyan. Wala kaming sinabing ganyan, okay? Tahimik lang kami, nagpakita lang kami ng support. Now, September 21, 2025, nakasecure na kami ng permit na gamitin namin yung the same park kung saan sila nag-program. So, ang ginawa namin, September 22 pala. Okay, September 22. Ang ginawa namin, nag-set up kami for the Duterte Street. Okay? For the Duterte exhibit. Yung setup namin, nilagay namin yung mga QR that would route you directly to the Rodi Duterte page. Yan yung page kung saan may mga reports and may mga factual data about the Duterte administration para makita ng mga Dutch or ng Dutch government yung ginagawa ni Tatay Digong sa country. Pinakita namin doon yung suporta niya sa mga OFWs, etc. Okay? Yan yung namin. Yung September 22. Walang program at that time. But maraming dumating na mga
Filipinos. Okay? Makikita nyo yan sa live. Maraming dumating na mga Filipinos. And of course, hindi namin kaya maisa-isa. Maubos din energy namin kung isa-isahin namin silang kausapin, ganyan. So, ang nangyari, kumuha na lang, nag-request na lang kami ng audio, ng sound base, and ng microphone. And then, kinausap namin sila. Nag-speech ako, nag-speech si Paolo, sino pa ba yung nag-speech? Si Giselle ata. Tapos, of course, dahil may dala kaming luggage na may mga ballers para magamit para sa September 23 na event, dinistribute namin pati yung mga stickers, etc. Pero ano ang ginagawa nung mga tao na umatake sa amin? Linangaw ang event namin, nakapunta lang kami sa Netherlands because nang solicit kami, mga bayaran kami ni Amy Marcos dahil ganito yun. None of that was true. Walang katotohanan yan lahat. And then, ang challenge ko actually sa kanila is to really provide us all the proof, the pieces of evidence to show na bayad talaga kami, na someone has paid for our ticket, ganyan, na binayaran kami ni Amy Marcos just to be here, para ganyan-ganyan. Dapat i-prove yan nila. Pero walang event in last September 22, nag-install lang kami ng exhibit namin doon sa Land Van Regan Park. And, yun, successful siya. Pero nga, inaatake na kami. Deadma pa rin, okay? Deadma pa rin kami sa kanila. Now, fast forward. September 23 na. Yan na yung day of event. Kasi di ba September 23 is supposed to be the confirmation of charges ni Tatay Digong. So actually, kami guys, especially kami ni Paolo, nakakuha na kami ng schedule sa VFS May 13 pa lang or May 12 kung hindi ako nagkakamali. I-double check ko yan. Kasi gusto nga talaga namin ni Paolo pumunta dito kay Tatay Digong. Ang first na schedule namin sa VFS is May 13 pa lang. That's right after the elections which is hindi namin napuntahan ni Paolo kaya nag-short na ng time. So naghanap kami again ng schedule para makakuha kami ng Schengen visa. And thankfully, nakakuha kami ng Schengen visa. And then, yun na nga, sabi namin, Pao, yung important na event ni Tatay Digong is sa September 23, kaya punta tayo pa, magpakita tayo. That's the reason why we're here.